Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Balita Bay mga kababayan. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong banat ni Attorney tuloy. Itong banat ni Mike Abe dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Alam niyo po mga kababayan na ako rin sinasabi ko rin yan kay Vice President na bakit ganito ating ikalawang Pangulo? Imbis na siya po ay tumulong sa ating presidente, ngayon siya po ay sakit pa sa ulo, mga kababayan. Okay? Okay. Sinasabi kasi dito mga kababayan ni Mike Abe na dapat na talaga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga po mga kababayan, na sinasabi dito ng Mike Abe ay hindi na nakakatulong itong si Sara Duterte. Apo, imbis na tumulong sa pamahalaan dahil siya po ay ikalawang Pangulo, ang ginagawa po ngayon ni Vice President Sara Duterte ay sinisira pa po niya ang pamahalaan na ito kung siya po ay ikalawang Pangulo, mga kababayan. Ha? Oh, yan ang sinasabi dito ni Mike Abe. Pakinggan muna natin mga kababayan, ito si Mike Abe, no? Pakinggan natin. Hindi maganda itong gobyerno. So pinapasweldo ka ng taong bayan, gumagastos ka ng pera ng buwis ng taong bayan, tapos sinisira mo ang gobyernong ito. Yan po yung dahilan kung bakit ko tinatanong, hindi ka na ba bahagi ng ating gobyerno? At dahil dyan, kung yan ang iyong paniniwala at ginagawa, kailangan talagang ma-impeach ka na. Kailangan talagang matanggal ka na sa Vice President. Kailangan magtagumpay yung mga prosecutor ng congressman na naghaharap ng ebidensya sa article of impeachment tungkol sa betrayal of public trust. Kasi wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan. Pero napaka-unfair sa taong bayan na wala na siyang tiwala sa iyo, pero tumatanggap ka ng sweldo mula sa taong bayan. Gumagastos ka ng pera ng taong bayan. Tapos betrayal of public trust na. So kaya ko sinasabing dapat kang ma-impeach kasi na-impeach ka na sa Kongreso. At ngayon magkakaroon ng trial sa Senado. Eh kung ganyan ang sinasabi mo, description mo, maitim ang gobyernong ito, samantalang dapat ikaw ay bahagi dyan na dapat tumulong para sa kaunlaran, pero sinisira mo ang gobyerno. So dapat lang talagang matanggal ka na. Kasi yung impeachment ay para tanggalin ka. Na-impeach ka na sa Kongreso, pero dahil rule of law, may proseso, mayroong trial. Bibigyan ka pa ng pagkakataon para idepensa mo ang sarili mo. Pero dapat talaga ma-impeach ka na kasi hindi ka na nakakatulong sa gobyernong ito. Sinisira mo pa. Dahil yung description nyo na maitim, kayong dalawa ni Aimee, pareho kayong pinapasweldo ng taong bayan. Si Aimee, gumagastos ng pera ng taong bayan yan. Ikaw rin, Vice President. Pero kayong dalawa ang nagsasabing maitim, matindi ang korupsyon, matindi ang kahirapan, at kung ano-ano pang gusto nyong palabasin na masama itong gobyernong ito, ay bahagi kayo ng gobyernong ito. Tandaan nyo mga politiko at mga supporters, lalo na po yung mga DDS na sarado ang kaisipan, kahit oposisyon, yan ay parte ng gobyerno. Kahit nasa oposisyon, isyong pampolitika, kayo ay parte ng gobyerno dahil kayo gumagastos ng pera ng bayan at kayo pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat ang oposisyon constructive ang dating. Ayan mga kababayan yung pahayag ni Mike Abe dito kay Vice President Sara Duterte tsaka kay Amy Marcos. Pinapasweldohan kayo ng taong bayan, sabi ni Mike Abe dito. Hindi lang si Mike Abe na sabi, pati na rin ako mga kababayan, kasali na rin ako dyan, na nagsasabi na pinapasweldohan naman talaga kayo ng taong bayan. Ang mga ginagawa ni Amy Marcos dyan na paghiring-hiring, ang gumagastos po dyan, taong bayan. Hindi po sariling pira ni Amy Marcos yan. Ha? Itong si Vice President Sara Duterte, pinasweldohan po yan ng taong bayan. Halos isang buwan po siya doon sa dahig na wala po siyang ginagawa, kundi tulungan lang ang kanyang ama na nakakulong doon. Diba? Yan lang po ang kanilang ginagawa mga babayan doon. Pero tuloy-tuloy po ang sweldo nila. Kasama po dyan si Robin Padilla. Diba?
Samantala, ang tinutulungan nila, hindi naman mga OFW na nagpapadala dito sa ating bayan para sa kanilang mga pamilya, di ba? Na mga bayaning OFW, mga babayan. Samantala, ang tinutulungan ni VP Sara Duterte, yung kanyang ama, na may kaso na di umanong murder, mga kababayan. Oh, di ba? Pero sa kabila na yan, tuloy-tuloy pang sweldo ni Vice President Sara. Kahit ang tinutulungan niya, sarili niyang pamilya. Diba? Oh. Tapos ngayon, balik dito tayo kay Mike Abe, kay Sir. Diba? Ang sinasabi dito ni Mike Abe, mababayan, hindi ka nakarapat dapat bilang Vice President. Dapat nga sa'yo, para sa akin, dapat nga mag-resign ka na eh. Oo, mag-resign ka na dapat dahil sa totoo lang, hindi ka naman nakakatulong na, nakakasira ka pa nga eh. Ikalawang pangulo ka, pero parang ikaw pa ngayon ang sumisira sa ating presidente. Imbis na tumulong ka, ikaw pa ngayon ang nakakasira sa bansa natin. Diba? Dahil sa mga pahayag niyong ganyan, bro mo, yung unang pahayag mo na yan, di ba? Ipapahukay mo yung kanyang ama, si Makoy, ipapatapon sa West Philippines eh. Pangalawa, pinagbantaan mo yung kanilang buhay nitong presidente, first lady at saka speaker of the house. Di ba? Pangatlo, ngayon tinatawag mo na namang itim ng kadiliman ng ating bayan. Pang-apat, yung mga confidential funds na ibinigay sa iyo, hindi yan ibinigay para ibulsa mo kung ano-ano. Ibinigay yan sa iyo, pinagkatiwala sa iyo yan para gamitin sa tama, para sa taong bayan. Pero anong nangyari? 125 million confidential funds. Anyari, hindi mo na ipaliwanag kung saan napunta. Diba? Lahat-lahat ng mga confidential funds, 600 plus million, ang hindi mo na ipaliwanag kung saan napunta. Tapos may mga pangalan pa na di umano na kinabang dito sa confidential funds mo. Tapos pag tinitingnan sa PSA, hindi naka-record. May mga piatos, may mga kung ano-ano pa, mga amoy suka, amoy bugres, kung ano-ano pa yan, mga amoy na yan, amoy asim, di ba? Lahat ng yan, mga babayan, kunik-kunik na po yan dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya tamang sinasabi dito ni Mike Abe na kailangan mo na ma-impeach. Kasi impeach ka na sa Congress, di ba? Dahil sinasabi dito ni Mike Abe na mayroon tayong sinusunod na batas sa Senate, kaya nananatili ka pa rin Vice President. Pero kung sampa yung impeachment na yan bago ang recess, baka wala ka na ngayon. Di ba? Kung ako nga sa'yo, Vice President, bilang dahil nakakahiya na yung mga pinaggagawa mo, di ba? Kung ako nga sa'yo, dapat nga mag-resign ka na dyan sa pagka-vice presidente mo eh. Di ba? Dahil sakit ka na sa ulo ng taong bayan eh. Huwag nyo kami linlangin sa mga paniniwala na yan na mataas ang ratings mo. Huwag. Hindi kami pinanganak kahapon. Diba? Yung mga didi siguro, umuuha pa yan kagabi. Ibig sabihin, pinanganak pa lang sila. Kaya, matik yan, maniniwala talaga sila dyan sa mga sorbe-sorbe na yan. Kasi, yan ang kanilang korte. Katangahan. Diba? Dyan sila magaling eh. Sa pagiging tanga. Kaya wala tayong magagawa dyan sa mga DDS na yan. Pero sa may mga isip, hindi katulad ng isip ng mga DDS, di ba? Ay hindi nyo kami mabubula sa mga sorbe-sorbe nyo na yan.
na bagsak ang presidente. Alam namin yan na yung survey na yan ay isa po yan sa tinatrabaho para masira ang Pangulo. Hindi ako maniniwala mula sa 44 tapos bumulusok pa baba. Ano yan? Landslide? Diba? Kaya mga kababayan, ako, ulitin ko, para po sa akin, tama ito si Mike Abe na dapat ma-impeach na itong si Sara dahil wala na po itong ginawang tama, mga kababayan. Diba? Ginagamit pa po niya si Amy Marcos para sa kanyang pansarili. Ngayon, dahil nagsalita si Sara noon na mangga itong si Amy, para makaganti siguro, ayan, gagamitin niya si Amy ngayon, mga kababayan. Diba? Hintayin na lang natin, mga babayan. Pero tama ito si Mike Abe, mga babayan, at ako rin. Dapat na po ma-impeach itong si Sara, mga babayan. Alright? Mga babayan, bago ka lang ba sa channel natin, subscribe ka na po at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga live at video, mga babayan. Siyempre, itong video na to, paki-like po at paki-share na rin po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsuporta, mga babayan. God bless.